At ngayon naman, pag-uusapan naman natin last week, naganap nga po ang ASEAN Youth Expo 2014 sa Jakarta, Indonesia. Para po pag-usapan yan, makasama natin this morning ang mga mismong dumalo doon sa Jakarta, Indonesia. Let us all welcome this morning, Raymond Gutierrez, Lurie May Saflor. We also have Abby Miole and Michael Fabian. Good morning, welcome to Good Morning. Good morning po. Alright, ASEAN Youth Expo 2014. Ano ito? Well, ang ASEAN Youth Expo 2014 is isa siyang gathering ng youths from the 10 different nations na kabilang sa ASEAN. Doon sa event na yon, nagkaroon din kami ng expo kung saan pinapakita yung mga different products ng each country, also tourism, meron din doon mga scholarship. Tapos nagkaroon din kami ng Model ASEAN kung saan meron kaming nagawa na ASEAN resolution in which i-explain namin further mamaya. Tsaka ang isa pa sa ginawa namin doon is nagkaroon kami ng different seminars regarding sa kung paano mas mapapaganda ang buhay ng youth. Alright, so itong ASEAN Youth Expo 2014, there are 10 countries na nag-participate. So ano itong mga bansang ito? We have Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Laos, Thailand, Vietnam. Alright, sa 10 countries na yon, bawat isa may mga booth. Sa mga booth nito, nakalagay dun yung mga products kung saan pwede nilang mapakilala at ma-introduce sa lahat ang culture ng kanilang mga bansa. Yes. So kayo mismo, kayo ang nag-participate dito. Ilan kayong pinadala ng Philippines bilang kayo ang representative ng ating bansa? Bali, 4 po kaming umattend doon. Apat lang kayo? Apat lang po kami. Bali, Kami each na- country, kung minsan merong 5 or 4. Opo. Tapos, from the Philippines, ayon doon sa committee, 400 ang nag-apply sa Pilipinas and the whole ASEAN region, 600. So, isipin mo na lang, 4 lang kami out of 400. Paano kayo na napili? natin. Anong qualifications nila? Actually, ang sinabi kasi nila dun sa email, nagkaroon na po ng background check at the same time. At the same time po, meron kasi sinan po namin yung mga social media accounts po namin at the same time dun sa kanila. So, bigla na lang, may tumawag na lang po sa amin from Indonesia na sinasabi na yun, Kayo tanggap yung nga daw napili. po kami. So, nabanggit kanina ni Raymond na nagkaroon kayo ng seminar and workshops doon. So, kamusta? Ano ba yung mga napag-usapan doon sa ASEAN Youth Expo? Yung workshops po namin about sa dreams, how to make dreams, how to make our ideas into dreams po. Bale po, ang pinaka-focus po, 3 workshop po yun about dreams. Yung individual dream, dream for your country, and dream for the whole ASEAN community po. Okay, tapos nagkaroon din po kami ng joint declaration ng ASEAN. Nasa screen din iyon. Ito yung ilan sa mga napag-usapan namin, yung to improve tolerance na para sa mga youths of each 10 countries, start focusing sa culture ng ASEAN of each country. Tapos propose din kami ng kumbaga ASEAN Games, pero ang gagamitin is yung mga traditional games. Actually, I encourage the youth na sumali sa ganitong klase ng expo kasi ang ganda nito dahil natututo tayo hindi lang sa sarili nating kultura at bansa, kundi pati na rin dun sa kultura ng ibang bansa, yung kapwa nating mga ASEAN countries. Pero ito, ang gusto ko rin malaman, ano bang experience nyo? Kamusta? Ilang days ba kayo sa Jakarta, Indonesia? At marami ba kayong mga naging kaibigan doon? Opo. Actually, tayo kasing mga Filipino, fan tayo na kumbaga, nature natin na maging friendly. Pagdating namin actually doon, wala kaming moment na parang na-empty kami, na na-culture shock kami. Kasi parang So, more lahat friendly? Kumbaga, parang pagpunta namin doon, kumbaga parang matagal na kayong magkakakilala lahat. And then po, yung tungkol sa experience namin doon, 3 days po yung 3 expo. days, okay. And then we realized na meron similarities yung kultura natin sa kultura ng buong ASEAN region. Especially yung patintero. Naglaro kami ng Talaga? traditional Oo. games. Iba lang yung term Saka niya. yung sungka. Sungka. So, hindi natin alam lahat. Nakala natin dito lang. Nagulat din ako sa patintero eh.
So nagkaroon din po kami ng cultural day. So sumayaw po kami ng Cariñosa. Tapos sinayaw din namin yung It's More Fun in the Philippines na It's More super Fun in the na-enjoy Philippines. naman po So nila. parang more of bonding rin, pinapakita Opo. natin, May- nakikipag-socialize tayo sa iba't ibang bansa, and pinapakita rin natin yung kultura ng ating bansa. Yes, may Okay. formal part, tas may informal kung saan naglalaro kami. Meron namang super formal na gumagawa Opo. kami ng resolutions. Siguro at this point, before we end our interview, siguro any reminders na lang dun sa mga kabataan ngayon na nais nyo i-impart sa kanila lahat ng mga natutunan nyo from the Youth Expo? Para sa lahat ng mga kabataan na nanonood, we have more ASEAN Youth Expo coming on 2015, which is much better, mas maganda, and more brighter. And para sa mga kabataan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa at akala ninyo wala kayong magagawang tulong para mapaganda ang ating bayan. Pero ang hindi nyo alam, mas pinapakinggan ng mga kabataan at mas mapapaganda ang ating bayan kung ang mga kabataan ang gumagawa ng aksyon. Alright, thank you so much for joining us this morning at sana mas magsilbi pa kayo inspirasyon sa lahat ng mga kabataan dyan. So maraming salamat. Ayan po sina Raymond Gutierrez, Michael Fabian, Lori Mesa Flor, and Abby Miole. Maraming salamat. Thank you Good po. luck sa inyo. Ngayon naman,